Send the light, the blessed gospel light. Narito po ang ating pong pambungad na quotation. The prayers you offer in loneliness, in weariness, in trial, God answers, not always according to your expectation, but always for your good. Opo, mga kapatid, minsan nadidisappoint tayo o nadidiscourage tayo, mga kapatid, sapagkat minsan ay we always expect God answer our prayer na yes. Subalit, mga kapatid, ang sabi dito, God answers not always according to our expectations. Pero sinasagot ng Panginoon ang lahat ng panalangin natin na kung minsan ay no, not according to our expectations, sapagkat God knows the best for us. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid, na tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Kami po'y nagkakaisa sa oras na ito at sa programang ito. Bagamat nakakalat po kami sa balat ng lupa, kami ay nagpapasalamat ng labis sa inyo pong walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa taglay po naming buhay, kalusugan, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng pandemya. Tunay na napakaraming mga tao ang apektado, nawalan ng buhay, Panginoon. Subalit ikaw pa rin ang aming pong pinananaligan, aming sinasandalan, aming pinaglalagakan ng aming buhay at ng aming tiwala. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang may kontrol ng lahat. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa amin. Tulungan lamang kaming magtiwala sa anumamang paraan, sa anumamang sitwasyon namin sa buhay namin. Tulungan kaming magtiwala sa iyo, mahal na Diyos. Sa pamamagitan ng patnubay ng Banal na Espiritu, umaasa po kami na sa umagang ito, muli po niyo kaming pakakainin ng mga mana na mula sa kalangitan. Kaya mga tihanda po ang aming mga puso't isipan. Pagkaloob mo po sa amin ang kakayahang maunawaan namin ang inyong mga pabalita, ang inyong mga salita na lalong makapagpatibay ng aming pananampalataya. Patawarin po kami sa aming pagkukulang at ang lahat ng mga tahanan na nakikinig o napapakinggan ng inyong mga salita. Lord, i-bless mo po ng marami at masagana. Maraming salamat po at pagpalain din ng mga gadget na aming pong ginagamit, maging maayos nawa po ang lahat. Ito po ang aking samo at dalangin, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Good morning pong muli mga kapatid at mga kaibigan. Sa umagang ito, ang ating pong paksa na ating pong tatalakayin sa ating pong devotional, a sympathetic hand. Yan po ang paksa natin, ang ating pong pag-aaralan, sympathetic hand. Hindi ako nakapaglagay ng ating pong title ngayong umaga. Bakit nakalimutan ko ilagay, mga kapatid? Ang dami kong oras kanina. Anyway, ay ilalagay na lang po natin pagkatapos. Isang nakikiramay na kamay. At ang ating pong susing talata ay masusumpungan sa aklat po ng Isaiah chapter 41, verse 6. Nais ko pong idugtong ang verse 7 sapagkat magkadugtong po ito at mayroon pong napakahalagang mensahe sa atin. Ang sabi po sa wikang English, sabi niya, they help everyone, his neighbor, and everyone said to his brother, be of good courage. 7. So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smooteth with the hammer him that smote the anvil, saying, it is ready for the soldering, and he fastened it with nails, that it should not be moved. Ang sabi po sa Tagalog, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa, at bawat isa'y nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Sa gayoy pinalalakas ang loob ng alwagi,
ang panday ginto at ang pumapatag ng pamukpok, ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa pahinang mabuti ang kanyang inilalapat ng mga pako upang huwag makilos. Akin pong isa-summarize yung dalawang talatang yon, mga kapatid, sa isang salita. Encouragement. Encouragement. Pagpalakas loob, magpalakasan ng loob, magpalakasan sa isa't isa. Encouragement. Tingnan ko po, mga kapatid, sa original na salita kung ano ang ibig sabihin, o sa original na salita. Ito po ay galing sa Old French na ang sabi ay encourager. Yan, encourager. Ang ibig sabihin ay make strong. Yan, make strong upang maging malakas, mga kapatid. Yan, encouragement. Ito po, mga kapatid, ay encouragement. Itong mga talatang ito ay nagpapahiwatig at naglalarawan sa atin na ang bawat isa, ay magpakalakasan sa isa't isa. Encouragement, mayroon pong 5 bagay dito na gusto kong i-share sa inyo. Encouragement must be live or live. No? Must be live as well as spoken. Ito raw pong pampalakas loob na ito, ay kailangan daw po itong ipamuhay natin. Opo, mga kapatid, napakahalaga po niyan, na encouragement, yung magpalakasan sa isa't isa. Gawin po nating estilo yan sa ating buhay. Sapagkat who knows, balang araw tayo ay mangailangan din po tayo. Maranasan natin yung problema, yung pagsubok, maranasan natin yung kabiguan, yung kalungkutan, and we need encouragement from our neighbors. Kailangan natin ng pampalakas, kailangan po natin yung marinig, yung pampalakas loob, and as well as spoken. Ito po ay hindi lamang po yung ipinadarama, kundi yung binabanggit po natin o sinasabi natin sa ating pong kapwa, sa ating kapatid, sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya, particular, mga kapatid, sa ating pong mga kabataan, sapagkat ito po ang pinaka-sentro ng ating pong devotional. Pangalawa, encouragement must begin at the nearest point. Kita nyo, mga kapatid, sino ba yung ating palalakasin? Sino ba yung ating pong encourage sa ating pong buhay? Siyempre, yung malapit sa atin, yung ating pong pamilya, yung ating mga anak, yung ating pong mga kabataan, yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga kaibigan, yung ating pong mga kapitbahay, yung ating pong mga kakilala na nangangailangan po ng pampalakas loob, mga kapatid. Pangatlo, encouragement must not be merely seasonal. Yun daw pong pampalakas loob ay hindi po yung tinatawag na panakanaka, panapanahon. Anytime, anywhere, anybody, kung nangangailangan po ng encouragement, mga kapatid, ay atin pong ibigay ito at i-share natin, ipadama natin sa kanila. Number 4, encouragement must be withdrawn or must not be withdrawn by frequent failures. Alam mo po, mga kapatid, pagka minsan, tayo yung mga nag-i-encourage, kapag tayo ay nabibigo, di ba? Ay ayaw na natin, tumitigil na tayo. Kaya ito pong encouragement daw ito ay hindi po natin dapat hindi po natin dapat i-withdraw, hindi natin dapat alisin. Manapay maging estilo ng ating buhay, bagamat pagkaminsan tayo ay nakakaranas kung minsan kasi sa halip na i-appreciate, tayo pa ay sisisihin, di ba? May mga karanasan po tayong ganyan, sa halip na napasalamatan ka, ay ikaw pa yung parang pinararatangan na may kasalanan, mga kapatid. So, encouragement must not be withdrawn by frequent failures. And number 5,
Encouragement must be true, based on reason. Mga kapatid, yung totoo, hindi po yung parang yung mga mabulaklak na salita o kaya naman parang anong tawag nito? Yung bang binobola mo lang. Hindi po mga kapatid. No? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan po na mga kapatid at mga nangangailangan. Kaya nga, ito pong encouragement na ito. No? Kaya ang sabi dito, bawat tao'y tumutulong sa kanyang kapwa at sinasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Nagawa na po ba natin mga kapatid na sabihan po natin yung ating pong mga maging yung sa ating pong mga kasama sa tahanan, yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral, pagkamisan parang discouraged na sila dahil alam niyo po yung aming pong anak na isa, yung babae, talagang yung hindi na kaya kapampangan, hindi makasingap keng daming, yung makahinga sa dami nilang mga activities at mga requirements, ay alam niyo po mga kapatid, ay umiiyak po. Yung mga estudyante po natin, yung mga anak natin na talagang kapag nagtambakan na po yung kanilang mga requirements sa pag-aaral at sila po ay nahihirapan na, hindi na po kapos na yung kanilang pagtulog, hindi pa rin sila hindi pa rin nila na-accomplish. Ay ba, umiiyak po mga kapatid. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan. Una, manalangin. Humingi ka ng katalinuhan sa Panginoon. Pagkatapos, ay talagang ganyan. No? Pagkatapos naman yan, kapag nalampasan mo yan, ay tagumpay. Katulad po ng binabanggit dito, pagkatapos ng medyo mahaba-habang panahon na talagang paghihirap, at kapag in-encourage po natin sila, alam nyo mga kapatid, ay makakamit po nila yung tagumpay. Kaya ang sabi niya dito mga kapatid, yung ugaling pagtitiis, yung ugaling pagiging di makasarili, ito raw po yung tanda o marka sa mga salita at kilos ng lahat ng nabubuhay ng bagong buhay kay Kristo. Ito po yung mga katangian, mga kapatid, na dapat makita at ipamuhay natin bilang mga bagong nilalang, bagong buhay. Kapag nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo, isang katangian, mga kapatid, na mahalaga ay yung marunong tayo o matuto tayong magtiis. Pangalawa ay yung pagiging di makasarili. At ang paghahangad mong ipamuhay ang ganitong klaseng buhay na katulad ng ating Panginoon Kristo na magsusubikap na kontrolin at mapanagumpayan o lupigin ang sarili at pagka makasarili at maglingkod sa mga nangangailangan ng iba, magtatamo ka ng sunod-sunod na tagumpay, sa gayon pagpapalain ng iyong impluensya ang mundo. Alam niyo mga kapatid, ayaw ko pong banggitin ang pangalan. Mayroon po tayong kapatid dyan na talagang saludo po ako. Nandyan po siya. No? Ay nandun yung kanyang pagiging mapagtiis at yung pagiging di makasarili. Alam niyo po, sabi niya, Pastor, ako'y pati na yung pamumulot ng plastic ay ginagawa niya para lamang, hindi po para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi ay maitulong lang po niya sa mga kapatid natin nangangailangan. Sa halip na pakinabangan po niya, mga kapatid, ay itinutulong sa mga nangangailangan. Kami ay naparito, ang sabi niya, hindi para sa aming mga sarili, kundi makatulong ng malaki una sa nagtatapos na gawain ng ating Panginoon. Kaya I salute you, brother, sa iyong ministeryo at sa iyong pagsasakripisyong ito at sa pagiging di makasarili para sa pangangailangan ng iba. At ang sabi dito, kung gagawin po natin ito, magtatagumpay tayo
at pagpapalain. Siyempre, ang sabi dito, ginamit yung mundo. Pagpapalain yung mga taong ating pong natutulungan at napapalakas ang loob. Sa ating mga tahanan, mga kapatid, pansinin po ninyo, kung minsan ito yung isang bagay na nakakaligtaan natin, ang ating mga tahanan ay dapat na maging isang kanlungan. Andyan yung isang kanlungan para sa mga tinutuksong kabataan. Hindi lamang yung pong tinutuksong kabataan, pati na po yung mga kabataan nating nag-i-struggle. Na gusto nila, sa mga kabataan po natin na gusto nila na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kapag minsan yung ibang mga parents ay hindi po napapansin ito. May mga parents na bahala ka. Kaya yung mga kabataan, yung mga anak sa tahanan ay nag-i-struggle po sila, mga kapatid. Kawawa naman po. Marami roon ang mga napapalayo o napapahiwalay at naliligaw ng landas. Ang bawat impluensya, bawat impression ang tumutukoy sa pagpipilian na humuhubog sa kanilang patutunguhan dito at sa kabilang buhay. Sa kanila pong mga pagpapasya, sa kanila pong mga nagiging karanasan, napakaraming mga impluensya at impression na tumutukoy na sa kanila pong pagdidesisyon at pagpili na ito po ang huhubog, mga kapatid, sa kanilang buhay hanggang mahubog ang kanilang buhay patungo sa kabilang buhay. Inaanyayahan sila ng kasamaan. Ito po, mga kapatid, ito po yung panganib. Kaya dapat magbantay po tayo. Sa ating po mga kabataan, sila po ang target ng kaaway. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat sila po ang sumusunod na henerasyon. Kung sila po ay magiging kontrolado ng kaaway, kung sila ay maaring malulong sa iba't ibang bisyo, sa iba't ibang mga maling mga gawain ng mga kabataan ngayon, mga kapatid, paano niyo i-imagine na ang kabataan na yaan ay sabihin natin naliligaw ng landas, nawawala sa tamang direksyon ng buhay. At balang araw, sila, mga kapatid, ang papalit na henerasyon sa atin. Kumusta kaya ang magiging mundo nila? Kumusta kaya ang magiging buhay po nila? Kaya, mga kapatid, ang sabi po dito, sa kabila ng maraming mga impluensya, sa kabila po ng maraming mga impresyon na umaakit sa kanila, tulungan po natin ang ating po mga kabataan. Encourage po natin sila. Palakasin po natin ang kanila pong mga kalooban. Ang mga dumudulog, yan, dulog. Dulugan nito'y ginagawang maliwanag at kaakit-akit. Mayroon silang pagtanggap sa bawat sulok. Sa paligid natin ay may mga kabataang walang tahanan. Kaya pansinin po ninyo, mga kapatid, yung mga street children, kawawa naman po sila. Natutulog sa kalye, kung saan-saan. Kaya kawawa po sila. Maraming mga kabataan na walang tahanan at marami ang may tahanang walang tumutulong. May mga tahanan naman pero walang tumutulong. Nakakaganyak, nakapangyarihan at mga kabataang naanod ng kasamaan. Kita nyo, mga kapatid, yun ang isa sa problema ng ating pong lipunan, ng ating pong society, yung juvenile delinquency. Tama ba yan? Ang aking pagka-pronounce. Kinokorek ako ng aking secretary dito. Juvenile delinquency. Mga kabataan po yan, mga kapatid. Ano kaya ang magiging bunga, kaya nagiging problema ng ating pong lipunan?
Ang mga kabataang ito'y nangangailangan ng isang kamay na nakaunat sa kanila sa pakikiramay. Opo mga kapatid, no? Kailangan po, alagaan po natin. Sa tahanan, sa iglesia, maging yung pong mga kabataan na maaari po nating abutin. Maaari nating tulungan sila. Ako'y natutuwa sa mga iba nating mga kapatid at sa iba nating mga iglesia. Ano po? Na talagang mayroon silang mga programa na kung paano na matulungan ang mga kabataan, ang mga bata, ano? Para paglaki po nila, tama yung sinasabi ng banal na kasulatan, train up a child in the way he should go, and then when he is old, he will not depart from it. Habang nasa kabataan po sila. Kaya maraming nangangailangan ng isang kamay na una. Ay sino pa ang tutulong sa kanila kung hindi tayo mga kapatid? Mamaya mayroong isang magandang panawagan sa atin ng ating pong devotional. Ang mabubuting salitang simpleng salita, maliliit na pansin na simpleng ipinagkakaloob ay aalis ng mga ulap ng tukso at nagtitipon sa kaluluwa. Kita nyo mga kapatid, yun lamang daw pong mabubuting salitang simpleng sinasalita natin o sinasabi natin, yung pong maliliit na pansin at simpleng ipinagkakaloob natin sa kanila. Ito raw po ang nag-aalis ng mga ulap ng mga tukso na nasa kanilang isipan at damdamin. Ang totoong pagpapahayag ng pakikiramay na mula sa langit ay may kapangyarihan na magbukas ng pintuan ng mga pusong nangangailangan ng halimuyak ng salitang tulad kay Kristo. Opo mga kapatid, ano? Ang totoong pagpapahayag ng pakikiramay o encouragement sa kanila o yung pagsimpatya sa mga kabataan nating ito ay mga simple, no? At ito ay parang isang kapangyarihan na magbubukas ng pintuan sa kanilang mga puso at mga halimuyak na mga salita na katulad ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. At ang simple, mainam na paghipo ng diwa ng pag-ibig ni Kristo. Yan po mga kapatid ay napakahalaga at napakabisang instrumento, no? Impluwensya sa kanila. Kung magpapakita tayo ng interes sa kabataan, anyayahan sila sa ating tahanan at palibutan sila ng masigasig at nakatutulong na mga impluwensya, maraming masayang magbabago ng kanilang mga hakbang sa paitaas na landas. Opo mga kapatid, ano ho? Yung simpleng panalangin po natin sa kanila. Kaya kapag tayo nagsasagawa ng tinatawag na Grand Sabbath School, Vacation Bible School, Voice of Youth, o anumang mga aktivitates ng ating pong mga kabataan, ano po, ay nag-aalis po, ano, yung naalis sa kanilang mga isipan, yung mga ulap ng mga tukso o mga desire nila na gumawa ng hindi po maganda. Ano ho? Kaya nga't ang sabi po, ito po yung panawagan sa atin. Hindi lamang po sa ating pong mga kabataan, maging sa bawat isa. Our time here is short. Ang buhay po natin dito sa mundo ay maiksi lamang po. And we can pass through this world but once. Minsan lamang po tayo dadaan dito, no? Minsan lamang po tayo mabubuhay sa mundong ito. So, as we pass along, samantalang tayo ay malakas, samantalang mayroon pa tayong pagkakataon na gumawa, mag-encourage, magpalakas ng loob, at iangat ang buhay ng ating pong mga anak, mga kabataan, mga kapatid. Kapag inalagaan po natin sila
ang ating pong mga anak, ang ating pong mga apo, ano ho, ay sila din naman ang mag-aalaga sa atin pagdating ng araw. Di ba? Give and take lang naman po yan eh. Pag inalagaan po natin sila, pagdating ng araw, sila naman ang mag-aalaga sa atin. Eh, hindi naman yung masasabi na pagtanda natin, hindi tayo aalagaan ng sino man na inalagaan po natin. Na pinadama natin sa kanila ang pagmamahal. Sila rin ay magpadama ng pagmamahal balang araw. And as we pass along, let us make the most of life. Gawin natin yung pinaka-the best na magagawa po natin. Ha? And then, ang sabi dito, the work to which we are called does not require wealth or social position or great ability. Ang gawain na kung saan tayo tinawagan ng ating Panginoon para maglingkod tayo sa iba't ibang kaparaanan, hindi naman daw po nangangailangan ito ng kayamanan o mataas na posisyon o anumang dakilang abilidad o katalinuhan. It requires a kindly. Ito po'y nangangailangan lamang po ng isang mabait, kabaitan, self-sacrificing spirit, and steadfast purpose. Self-sacrifice. Ibig sabihin, yung di po makasariling paglilingkod na dapat po natin gawin. Samantalang tayo ay nabubuhay, mga kapatid. Samantalang mayroon tayong lakas, gamitin po natin ito, mga kapatid, sa ganitong kaparaanan ng paglilingkod. Kasi bukas, makalawa, ay baka hindi na tayo makapagsalita, hindi na tayo makakita, malabo na yung mata natin, hindi na tayo makalakad, marami na tayong rheuma o gout sa ating pong mga katawan, sa ating pong mga kasakasuan. So samantalang tayo po ay malakas pa, gawin na natin yung the best. Let us make the most of life. Katulad po ng isang ilawan, a lamp, however small, if kept steadily burning, kung ito po ay nananatiling nagliliyab at nagbibigay ng liwanag, ang sabi, may be the means of lighting many other lamps. O, kita nyo mga kapatid. O, maaari din po pala nating mabigyan ng liwanag yung mga ilawan na magbibigay din ng liwanag. Our spheres of influence may seem narrow. Our ability is small. Our opportunities few. Our requirements limited. Yet, wonderful possibilities are ours through a faithful use of the opportunities of our own homes. Bagamat daw po, mga kapatid, limitado lamang po, no? Makitid lamang at yung ating abilidad ay maliit, gaano man po ito kaliit, gaano man po ito kasimple, mga kapatid ko, katulad ng isang liwanag na magliliwanag sa madilim. Ito po, mga kapatid, kung gagawin po natin na mayroong katapatan ang mga opportunity ito, lalong-lalo na sa ating mga tahanan, ay pagpapalain po ng ating Panginoon. If we will open our hearts and our homes to the divine principles of life, we shall become channels of current of life-giving power. From our homes will flow streams of healing. Kita nyo mga kapatid, sa atin daw pong mga tahanan ay dadaloy, aagos, yung kagalingan. Kagalingan sa mga nalulungkot, kagalingan sa mga nawawalan ng pag-asa, kagalingan na wala nang nakikitang pag-asa pa sa kanilang buhay. Subalit, mula sa ating mga tahanan, sa ating mga kabataan, sa ating pong mga kapwa, sa ating pong mga kabataan na nasa paligid natin, abutin po natin sila, mga kapatid. Kung ating bubuksan ang ating pong mga puso, ang ating mga tahanan sa mga banal na prinsipyo ng buhay, we shall become channel of currents
of life-giving power. From our homes will flow a stream of healing, bringing life and beauty and fruitfulness where now are barrenness and dirt. Mga minamahal ko mga kapatid, sana tulungan tayo ng ating Panginoon habang malakas tayo. Sa ating mga tahanan, welcome natin ang ating mga kabataan, ang ating po mga anak. Alagaan po natin sila dahil sila po ay nagiging target. Ayaw naman natin na sila po ay makontrol ng kaaway. Kundi sila po ay sila ang pag-asa ng bayan, sila ang pag-asa ng iglesia, at sila ang pag-asa ng ating pong mga tahanan. Tulungan nawa po tayo ng ating Panginoon. Pagpalain nawa po ng Panginoon ng ating pong mga kabataan, mga kapatid. Tulungan sila. As you step out today, ngayon, kung tayo ay lalabas sa ating mga tahanan, choose to give a listening ear. Piliin natin na makinig tayo. Pakinggan natin ang daing. Share a caring heart and respect others. For everyone is fighting a battle out there. Hindi natin nababatid. Yung mga nakakasalamuhan natin kung ano ang kanilang pinagdaraanan. Ang mga kapatid natin na talaga ngayon, na talagang bagbag ang kanila pong mga damdamin. Kaya, sabi po, pinag-uusapan po namin, hindi pa nga po sila nakakahinga sa kalungkutan. Sumabay na naman ang matinding kalungkutan. Mga kapatid, halos, hindi pa, keng Kapampangan, pamisinga. Yan na naman. Parang isang taong nalulunod na sa tubig, sa ilog ng kabiguan, ng kalungkutan, ng matinding kabiguan sa buhay. Your love, encouragement, and your beautiful smile will go a long way for them. Yung atin daw pong pag-ibig, yung atin pong pangpalakas loob, your beautiful smile. Mag-smile nga po kayo mga kapatid. Will go a long way for them. Ayan. A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Opo, mga kapatid, kind gesture. Isang mabait na pagpapamalas, pagpapakita ay maaaring abutin natin yung mga may sugat, yung mga nagdaramdam, yung mga nabibigo, yung mga nagdadalamhati, yung mga nahahapis. Only compassion can heal. Yan po ang sabi ni Steve Maraboli. Ang sabi po dito, a word of encouragement during failure. A word of encouragement during loneliness is worth more than an hour of praise after success. Opo mga kapatid, yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, let's pray with one another, encourage one another. Ang sabi pa rin ni Catherine Pulsifer, helping others, encouraging others are often acts of kindness that have more meaning that you may realize. Tayo po ay dadako po ngayon sa ating pong pananalangin. Ating idalangin po ang bawat isa sa atin. Aking ko po yung idadalangin at ang ating pong mga kapatid dito na humihingi ng panalangin. Ano man po ang inyong ginagawa, mga kapatid, maaari nyo po akong samahan sa diwa po ng pananalangin natin. Sabayan nyo po ako, samahan nyo po, idalangin po natin ang ating po mga kapatid na ito na nangangailangan po ng panalangin at intervention, divine intervention sa kanila pong buhay at sa bawat isa sa atin.
Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensahe po ninyo sa amin sa umagang ito. Opo, Panginoon, kailangan po namin ang isa pong diwa ng encouragement sa bawat isa. Hindi lamang po sa aming mga tahanan, sa mga kabataan, sa mga taong nalulungkot, sa mga taong nabibigo, sa mga taong nagdaramdam, sa mga taong nalulumbay, lalong-lalo na ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin na sila ay inyo pong pagpalain at gabayan. Patuloy nawa pong palakasin, Panginoon, ang kanila pong mga kalooban, patatagin ang kanila pong pananampalataya, ang kanila pong nagdurusa at nagdurugong puso. Panginoon, batid po namin na malapit po kayo sa kanila. Sapagkat yan po ang binabanggit ng banal na kasulatan, mas malapit ang aming Panginoon sa may mga bagbag na puso. Kaya po aming dinadalangin ang aming pong mga kaibigan, mga kapatid, maging ang aming pong mga tahanan na binabayo ng kaaway sa iba't ibang klaseng problema at pagsubok. Kaawaan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Palakasin mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tulungan kaming harapin namin ito na may pagtatagumpay sa kabila po ng kabiguan, sa kabila po ng kamatayan. Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat sambahayan na kinakatawanan ng bawat isa sa amin, ang mga pamilya ng aming po mga kaibigan, mga viewers po namin, mga kapatid. Ano man po ang mga pinagdaraanan po nila sa kasalukuyan. Mahal na Diyos, maging malapit po kayo sa kanila. Pagkaloob ang mga pangangailangan, ibigay ang kagalingan sa may mga karamdaman, at tulungan, palakasin ang bawat nadi-discourage. Dinadalangin ko po, Panginoon, at itinatalaga po namin ang aming pong mga buhay sa iyo, sa aming pong paghayo ngayon, sa buong maghapon, naway ingatan kaming patuloy. Ang aming mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, sa kanila pong pamamahingang gabing pagtulog, naway gabayan mo po at ingatan sila ng buong kapayapaan. Pagpalain po ang buong distrito ng Arayat District, ang aming pong mga kapatiran, ganun din po ang aking pong mga kapatid. Dinadalangin ko po, patuloy mo pong pagpalain kaming lahat. Sa umagang ito, salamat po ng marami at inyo pong patuloy at walang sawang dinirinig ang aming pangapakiusap at mga panalangin, sapagkat hinihiling po namin ito hindi sa kabipo ay karapat-dapat, kundi alang-alang pong lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy nawa po tayong pagpalain at gabayan. Mag-ingat po tayo, no? Sa buong maghapon, ang biyaya ng Panginoon at pag-iingat ang ating maranasan. Ito po ang inyong lingkod at kasama sa paglilingkod, Sister Geraldine Miranda Meneses at ako po si Enrico Meneses na nagsasabi po sa inyong lahat, God is good all the time, and all the time, God is good.